ano po ang dapat kong gawin? So maraming nagkakamali dito, no? Akala nila pag nakalaya na tapos na lahat. Hindi po ganun, no? Sa theft cases, magkaiba ang criminal liability at yung civil liability. Ibig sabihin, yung kulong tapos na kung natapos na yung sentensya. Yung bayad o yung danyos, hindi nawawala kahit nakalaya na siya. Okay? Kung may nakasaad sa desisyon ng korte, no, sa conviction niya, magbabayad siya ng restitution o kailangan isauli, kailangan niya magbayad ng danyos or damages or anumang civil liability, obligado pa rin siyang magbayad, okay? Kahit wala na siya sa kulungan. Attorney, violation ba ng data privacy kapag yung character reference ang kinukulit ng mga collectors ng utang? So short answer, pwedeng maging violation ng data privacy law at madalas itong ginagawa ng abusive collectors. Okay, sa ilalim ng Data Privacy Act, limitado lang ang purpose kung bakit kinukuha ang personal na data ng isang tao. Ang character reference, no, ay hindi co-maker, hindi guarantor, at walang obligasyon po na magbayad ng utang. Okay, so kapag ulit-ulit silang tinatawagan, mini-message, pini-pressure, o ini-involve sa paniningil, lumalagpas na yan sa lawful purpose at pwedeng ituring na unauthorized processing of personal data. So that's just my opinion. It could be wrong, but generally, I think there is an unauthorized processing of personal data kapag yung mismong character reference na po ang kinukulit ng mga collectors. Hi, attorney.